What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Cause, baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. Cause I know that all I know, it's time to go. Ayan, hello guys! Good morning! Good morning sa ating lahat, mga syalak. Ang tindi ng sikat ng araw. Kanina parang uulan na. Pero ang ganda ng morning ngayon, as in, this is really the kind of weather na gustong gusto ko. Pagdating natin ng Texas, for sure guys, 100%. Ano na, anong tawag dito? Sobrang init. I heard sobrang init na doon. Super duper. Pero sana naman hindi masyadong mainit ng bonggang-bongga. Ang ganda ng ganito, parang relax ka lang mga syalak. Naririnig mo yung huni ng mga ibon, tapos yung mga trees parang ang green, tapos may araw, walang snow, walang ulan. Guys, as in, nakaka-appreciate. Parang na-appreciate ko talaga kung anong merong sa Pinas in terms of nature, in terms of, yung mga view, ganyan-ganyan. So, kaya lang walang pera sa Pinas eh. So, dito na lang tayo. Charis! Ayan. Ay, wait lang. Nakalimutan ko yung ano ko. Yung cellphone ko pala. Wait lang, balikan ko. Ayan, nakalimutan ko pala yung aking cellphone sa loob ng bahay, mga syalak. Nakakaloka! Woo! Syalak talaga. Nakalimutan ko na magbabasa pala ako ng mga comment. 'Di ba? Doon sa previous vlog na pinost ko sa inyo. Ayan, tuloy, na-cover. Hindi ko na yun i-edit, guys. Kasi alam nyo naman, di naman ako masyadong nag-edit. Dahil sa katamaran, syalak, oh my God. Nagising ako mga 9:30 or 10 o'clock na. Ay, syalak, sarap talaga. Ayun. Ang dami kong na-receive na mga magagandang comment, mga positive comment about sa paglipat ko. Meron din namang mga tanong kung tinapos ko daw or tatapusin ko ba daw yung contract ko. Yun yung mga usual. Good luck, Sir Ken. Enjoy your environment. Sana all. So I'm very, very thankful sa lahat ng mga positive comments and mga questions. And meron pa akong isang new subscribers or viewers ata. Nakakapasa lang ng NCLEX. Congratulations sa pagpasa mo ng NCLEX. It's a big milestone. I know pinaghirapan mo yan ng bonggang-bongga, ng sobra. Kasi I myself, ay pinaghirapan ko talaga siya ng sobra-sobra. So, be proud of yourself, celebrate, 'di ba? Wag masyadong istresin yung sarili sa paghahanap ng employer or kung kailan ka makakarating dito. Wag masyado. Nasa UK ka, enjoy UK. Ako nga gusto kong bumisita ng UK, hindi ko magawa-gawa. Pero sana bago tayo bago tayo maging isang citizen, makavisit tayo ng UK, di ba? Hopefully, kasi sa lilipatan natin sa Houston ay marami ng consulate, di ba? Ayan. Hindi ko na mababasa kasi hindi ko na matrack yung pero merong nagtanong sa akin about sa
Ay, tingnan natin kung nag-respond ba ako dun. I haven't responded. Si. I responded. I responded. To. Can you please share your decision process? Bakit nyo napili lumipat sa Houston and not to other states? Salamat. I've been to some, hindi many states. Chicago, New York, some parts of Miami, Pensacola, Florida, ganyan. Hindi naman sa merong specific reason as to why gusto kong malipat ng Houston. It's just that ang pinaka number one na ano ko is weather. Ewan ko, I just fell in love with Houston. Charis! Hindi naman. Sa una sa lahat, gusto ko lang itry ang Houston. Nung nakita ko kasi at nung napuntahan ko yung Houston, I mean, una pa lang, nung pagkalapag ko pa lang dito sa United States of America, parang gusto ko na ng Texas, particularly sa Houston or Dallas. Kaso, hindi ko na-consider yung Dallas kasi sobrang ano niya, parang sobrang napaka-metropolitan. Or yung parang ano talaga, syudad. So, hindi ko siya masyadong gusto. So, sabi ko, doon tayo sa, tingnan ko nga yung Houston kung okay sa akin. Nung una, ayoko ng Houston kasi syudad din siya. And then, kaso, meron siyang mga suburbs na mga ganyan. Kada syudad naman meron ng mga suburb. Doon ako titira, guys, para medyo tayo, peaceful. Huwag tayong tumira sa downtown. Dito nga sa Dayton, Ohio, 'di ba? Hindi rin tayo nakatira sa downtown. Pero nasa downtown yung aming ospital. Like 22 minutes to 25 minutes drive ako from from my apartment papuntang facility. So, iano muna natin yung camera. Hindi ko alam kung bakit nag-aano ng ganito. Sherlock. Tapos wala ring... Ayan, hindi ko alam kung anong nangyari sa camera ko. But anyway, yon. Nagustuhan ko yung Houston dahil sa weather, dahil sa, mainit. Okay lang sa akin yung mainit, guys. Wag lang yung sobrang lamig at merong, anong tawag dito? Wag lang yung sobrang lamig at merong snow. Yun ang ayaw na ayaw ko, guys. As in, I don't like that. Ayoko rin nagda-drive sa snow or, sobrang lamig na mga panahon. In which dito sa Houston, sobrang lamig talaga dito from December, January, until February. Yan yung pinaka-coldest months. So, ayoko nun. Though, at the same time, dumalamig naman sa Houston nung pumunta nga ako ng November tsaka December. Pero at least yung vibes niya is still ganito. Malamig siya, pero ganito pa rin yung vibes. Green pa rin yung mga paligid, yung mga puno, ganyan-ganyan. So, nagustuhan ko yung vibes and shoot. Wala nang marami akong pwedeng idahilan. Like, for example, walang state tax, walang ganito-ganyan, walang ganito-ganyan. Pero, hindi ko na yun kinonsider lahat-lahat sa pagpili ng states. Alam nyo kung anong kinonsider ko? Yung parang sarili kong pakiramdam na parang pagdating ko sa Houston or pagkalapag ko mismo sa Houston, guys, I feel so homey. Parang napaka-vibrant yung place sa akin. So yun, I know, sasabihin nyo, bakit hindi kayo nag-California? Bakit hindi kayo nag-New York? Bakit hindi na lang kayo kung gusto nyo ng ganito, ganyan?
Anyway, I'm single, nagrerenta ako, wala akong bahay. I all have the flexibility. If I want to leave after 1 year, 6 months, 2 years, I can leave. I can transfer into another state and make, 'di ba? Make a new living. O, 'di ba? Hindi ko kailangang umuwi ng Pilipinas na naman or pumunta sa ibang sa ibang dimension or umuwi ng Pilipinas, kumuha ng visa, ganyan-ganyan. I can transfer a job here, 'di ba? Since hindi naman tayo naka-visa. So, 'yun. Wala akong specific reason as to why ko pinili ang Houston. Ayan, dito naman kay sagutin natin kasi importante ito, guys. Nasaan na ba to? Kasi importante ito. Alam nyo naman kung bakit tayo nagbablog ay para makatulong din sa ating mga fellow Kunars, 'di ba? And syempre maka-inspire, maka-motivate para hindi sila mawalan ng pag-asa, 'di ba? Nakikita nila yung mukha ko dito sa Amerika na nag-e-enjoy at pa-travel-travel lang. Pero sabi nga ni Jackass, ay paulit-ulit, bulok yung mga gamit. Shalak. Yan, kape muna tayo. Yan, sarap ng kape. Tim Hortons yung kape ko, guys. Nasaan na yun? Hello po. Thank you for this informative content. Just passed my NCLEX this June and I'm here in the UK. I am trying to do things DIY kasi I do not know here agency in UK and OMG wala pang mapagtanungan. Idol, when you say direct hire, do I have to search on the net for a different US hospital if they are hiring and send an email? And other than I'm thinking, in order for you to start the process of getting hired, and then kapag meron ka ng employer, you will be filed as an immigrant, like an I-140 petition. In order for you to start, is mag-search ka, madaming agency yan, sa Facebook. Huwag kang pumunta lang sa internet or URL. Sa Facebook ka mag-search, nandyan yung WWHS, nandyan yung PRS Global, nandyan yan yung mga alam ko lang, nandyan yung AMN Healthcare. And ang alam ko, hiring sila yan. You are not limited to New York only. Because for example, kung New York ka and you are hired in Tennessee, ayan, nabanggit ko tuloy yung Tennessee kasi dun na-hire yung best friend ko sa Tennessee. Tennessee, Florida, Ohio, Pennsylvania, or kung saan man, you can always endorse your license to the other board of nursing and gain another license. So, you're not limited to that. Kasi ako mismo ay Illinois ang aking license. Pero, after, siguro, after 2 months and 3 months of passing the NCLEX, walang hiring ng Illinois. So, ang hiring, Ohio, Pennsylvania, mga ganyan. So, doon ako nag-apply. Doon ako sinet up ng aking, agency, which is at that time, Connetics USA. But they are already dissolved. Napunta na sila sa AMN Healthcare. So, or nakipag-merge na sila sa AMN Healthcare. So, hanap ka muna ng agency na right for you. If I were you, applyan mo lahat. Anyway, yung mga nabanggit ko na mga agency is direct hire naman yan sila lahat. Direct hire means, dadaan ka pa rin ng agency, they will connect you into an employer, but upon arrival here in the US, you will not work for them. You will work for the hospital na nag-hire sa'yo, and sasahod ka, kukunin mo lahat ng mga benefits mo from the hospital na nag-hire sa'yo. Okay? So, end to that. If you still have question, i-comment mo lang yan sa mga comment section and I would gladly answer it in another vlog or another series of vlog. Kasi nga everyday naman akong nagbablog dito sa Amerika at binablog ko yung mga buhay-buhay ko. You know, road to daily vlogging na ito, guys. Shalak! Ayan, Shalak, nag-buyout po kayo ng contract or finish contract. Ayan.
nag-buyout. Magba-buyout pa lang, hindi pa ako nag-buyout. So, konti na lang yung babayaran ko. It's just a very, very small fraction. Actually, 6 months na lang or 7 months na lang patapos na yung contract ko. Why? Ba't di mo na lang sasagutin ko na ito agad kahit hindi nyo tinanong? Kasi I know, marami na namang magtatanong as to why hindi ko na lang tapusin yung contract ko. Hindi na po kaya. Okay? At saka, itong time na to, which is July or August, napagplanuhan na to guys, since from the very beginning. Napagplanuhan ko na to from November or October of last year, and ngayon mag-execute na lang. 'Di ba? So, handang-handa na ako. Handang-handa na, nakaplano na to. Wala nang atrasan, in short. So, kapag nakaplano ka na, hindi ka na matatakot kasi nga everything is already settled and in place. Hindi po ako nagdedesisyon ng basta-basta. This is not the result of what had happened for me in the past couple of days. No, blinag ko lang yon because I want you to know that first-hand experience, from a first-hand experience, that those things are really happenings here. Hindi lang Filipino mafia ang meron dito. Meron ding white, black, or everything. It all comes in the all forms and shape of a mafia. Lahat. Okay? Maraming mafia. Diyos ko Lord, pag Filipino mafia, galit na galit. Pero pag white mafia, walang pake. Ano yon? Shalak? Ayan. 'Di ba? Parang napaka-big deal sa kanila ang Filipino mafia. Pero pag white mafia dito sa bandang East Coast, parang wala kayong pakialam. Diyos ko Lord! Shalak kayo dang. Ayan. Shalak Sir Khan, good luck and God bless. Hello po, okay, tapos na to. Ayun. So yun lang guys. Yes, napaghandaan ko na ito in terms of reason kung bakit ako lilipat ng Texas. Walang definite reason. It's just, nung pumunta ako at nabisita ko yung states na yon, I feel so welcome and yung parang vibrancy. Ano kaya yun? May mga bagong pauso. Shala. Basta yung na-feel ko nung pumunta ako ng Texas, in terms of nature, parang ganito lang din. Yun nga lang, itong ganitong environment sa Dayton, Ohio, ay hindi nagtatagal. Meron lang ganito for siguro mga June hanggang mga October, ganyan. Tapos after nun, wala na naman. Kasi dito from May hanggang siguro mga August or September, summer, tapos September hanggang October, November, fall, palagas na siya. Tapos yon, start na ng depressed mode ng December hanggang March at April. Siyalak na. Eto, sandali lang. Mga 2 to 3 months ang tinatagal dito. At least sa Texas, kahit dumarating yung summer na pinakamainit, dumarating yung mga fall na tamang-tama lang, dumarating yung parang taglamig na sobrang lamig, na naka-jacket na kayong lahat, pero yung mga puno, ganun pa rin. It's still vibrant. Vibrant! Nakailang vibrant ka na dong. O siya, sige na guys, maglalaba pa ako. Ay, everyday na lang naglalaba. Hindi kasi ako nakapaglaba, to be honest, kahapon kasi wala. Tinamad. O siya, sige na guys. Thank you. Ay. Ayan, mga shalak. Ginabi na ako. At ngayon lang ako maglalaba. Shalak. Mga anong oras na? Guys, 8:30 na. Meron kasi akong inaasikaso or, alam nyo na. Hindi ko pa pwedeng sabihin. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa ngayon kasi secret na muna yon. Ito yung nakakainis dito sa ayun, sabi ko nga, ito yung nakakainis dito sa apartment namin kasi yung labahan is malayo or sa labas pa ng aking kwarto. Though unlimited laundry siya, hindi na siya na-charge sa electricity bill ko.
Pero, lumalabas pa ako. Tapos shared laundry siya. Ayun na nga guys. Shalak. Meron dito. Shalak. Ayun, wala pa ako sa mga shalak. Wala pa ako sa Texas, guys. Nandito pa ako sa Ohio sa ngayon. Blinag ko yon para sabihan kayo na wala nang urungan at na-approve na or narentahan na or nakapagbigay na ako ng notice to vacate sa aking landlord or sa property management. So wala nang bawian, wala nang urungan. 'Di ba? Shalak, no? Sana someday makaano din. Ayan. Meron na tayong sarili nating yung sa loob na mismo ng bahay. Yun naman yung yung rerentahan ko, guys. Yung meron ng washer and dryer sa loob. Maganda rin tong panimula na to kasi at least for the first 2 years, 2 years and a half dito sa Amerika is nagganito-ganito ako, pero at least nakatipid ako. Pero kaya na nating magrenta siguro naman ng kaya na nating magrenta ng anong tawag dito? Yung mga more than 1,000 naman. Huwag nating tipirin yung sarili natin. Shalak. Free soap off. Okay. Diba? So, ayan. Let's go na. Ayan. Shalak. Balikan natin after mga 30 minutes. Ganyan. 30 minutes yan. After mga 30 minutes or 40 minutes, tapos na yan, guys. Ay. Nag-PM pala sa akin na, nag-comment sa previous video ko about sa nakaka-addict. Thank you so much. Hindi ko naman yung inine-expect. Akala ko may uusbong na namang vlogger. Ay, vlogger. Basher. Shalak. Ito, 8 o'clock na, pero tingnan nyo guys yung araw. Maliwanag pa dito guys, so, pak. Shalak. La ilaha illallah. Na. Paglisag siyam na yun magna 9 o'clock na. Magna 9 o'clock na, pero beni pa rin. Ganito pa rin yung ay, naku, buisit yung aso. Tatahulin yan ako ng aso. Always. Ayaw talaga sa akin yung mga aso. Isko Lord.